May mga lugar na ayon sa marami ay nakalimutan na ng modern geography at paminsan-minsan na lamang ito nakikita dahil madalas ay hindi na sila aktibo sa mga lugar na ito. Pero kung makikita naman ay hindi lang basta tourist spot. Dahil karamihan ay mga village na masasabing nakatago at ang ilan ay hindi lumalabas sa GPS. So, anong klasing lugar nga ba ang mga ito? Kaya naman ipapakita ko sa inyo ang ilang mga tagong nayon na hanggang ngayon ay may naninirahan pa. Gasadalor. Naglalakad ka papunta sa dulo ng mundo at biglang bubungad sa iyo ang Gasadalor. Kung hindi mo alam, ang Gasadalor ay isang historically village sa Faroe Islands mula pa nung Viking Age. Dati, ito ang pinaka-isolated na lugar sa buong Faroe. At noong 2000s lang sila nagkaroon ng access papunta sa ibang bayan. Back in the day, bundok at dagat lang ang daan. Kaya kung gusto nilang umuwi mula sa ibang lugar, walang ibang choice kundi aakyat muna ng talampas gamit ang lubid at hagdan. Survival mode palagi. Pero ngayon ay bibilib tayo dahil ang view dito ay parang wallpaper na biglang nabuhay. Nasa gilid siya ng cliff, 400 meters ang taas. At sa harap ay ang Mula Fossur Waterfall na dumidiretso ang tubig mula sa bangin papunta sa Atlantic Ocean. Walang lawa, walang ilog, falls lang. Kaya pag may hangin, sumasayaw yung tubig bago bumagsak na sobrang cinematic. At alam mo ba na sa laki ng lugar na ito ay nasa 26 kabahayan lang ang nakatayo dito at ang residente ay nasa 20 lamang. Pero dahil sa view na to, naging isa siya sa most photographed places in the world. Lahat ng travel photographer ay naging checklist na ang Gasadalor. Ang vibe dito ay bagay sa mga magre-reset ng isip. Tahimik na tahimik, walang traffic, walang mall, walang ingay, puro hangin, alon at huni ng mga tupa. Kaya maraming nagsasabi, pag napagod ka na sa mundo, dito ka pumunta. Castellfollit de la Roca. Ito ang bayan sa Spain na literal na nakapatong sa gilid ng bangin at 50 meters ang taas na paghuhulugan. Welcome sa Castellfollit de la Roca, isa sa pinakadelikadong magandang lugar sa mundo. Tingnan ang formation niya at hindi lang basta nasa cliff. Buong bayan ay nakatayo sa isang natural na basalt rock formation. May 1 kilometro ang haba at 50 meters naman ang taas. Ayon sa pag-aaral, nabuo ang lugar nung nagbanggaan ng lava 100,000 years ago ang nakakalipas. Kaya parang pader na inukit mismo ng bulkan. At kung ikukumpara, ang lapad lang ng ibabaw niya ay nasa 50 meters lang. Mas makitid kesa sa football field. Kaya lahat ng bahay dikit-dikit. Isang kalsada lang ang daan. Pag humarap ka sa bintana, ay may bangin agad. Walang backyard, walang malawak na lupa. Puro hangin at tanawin ng 2 ilog sa baba. Ang populasyon sa lugar na ito ay nasa 1,000 lang. Pero daan-daang taon na silang naninirahan dito, simula pa nung medieval times. Mas safe nga naman dito nung unang panahon. Nasa taas at madaling idepensa sa kalaban. Pero imagine, araw-araw mong kasama yung ganitong cliff. Pag sunset, nagliliwanag ang basalt rock na parang apoy na tumigas. Kaya hindi nakakapagtaka kung isa siya sa most photographed villages sa Catalonia. Maganda pero nakakakilabot. Koh Phangan. Imagine kung buong bayan nakatayo sa dagat. Walang lupa, puro stilts lang at tabla. Welcome sa Koh Phangan, ang floating Muslim village sa Thailand. Nagsimula lahat sa 3 pamilya noong 1700s dahil pinagbawalan silang bumili ng lupa. Kaya ginawa na lang nila na ang maging tirahan ay sa gitna ng Andaman Sea. Ngayon, 300 plus na ang mga bahay dito. Nakatukod lahat sa karagatan at pag high tide, halos lumalangoy ka na papunta sa kapitbahay. Pagpasok dito, hindi mo mararamdaman na nasa dagat ka. May eskwelahan, may mosque, may mga tindahan, at may sari-sari store. May basketball court pa sila na lumulutang. Oo, lumulutang na court. Dito nga nagsimula yung football team ng Koh Phangan na nanalo ng national championship sa Thailand. Pinagtawanan sila nung una kasi mga batang dagat lang daw. Pero umuwi silang champion. Pinatunayan nila na kahit walang lupa, may pangarap. Ang buhay dito ay simple lang. Sa umaga ay huli ng isda at sa tanghali ay bebenta sa mga turista. Kaya sa lugar na ito ay tahimik pero marami ang kwento. Kaya ang Koh Phangan hindi lang siya unique na village. Patunay siya na kahit itulak ka sa gitna ng dagat, gagawa ka pa rin ng paraan para makatayo. At minsan, mas matibay pa yung itinayo mo sa tubig kesa dun sa nakatayo sa lupa. Rayne, Norway. May lugar sa Norway na parang pinintahan lang, pero totoo pala.
Alamin ang village ng Reyne, puso ng Lofoten Islands. Pagbaba dito, bubungad agad yung mga kulay pula na rorbo cabins na nakatayo sa ibabaw ng dagat. Dati, bahay lang to ng mga mangingisda pag fishing season. Ngayon, dream destination na ng buong mundo. Pero kahit dumarami ang turista, hindi pa rin nawala yung katahimikan niya. Ang paligid ay matataas na bundok na parang matutulis ng ngipin ng dragon. Bumababa sila diretso sa malamig at emerald na tubig ng fjord. Pag winter naman, sumasayaw dito ang Northern Lights. At pag summer ay hindi lumulubog ang araw. Midnight sun tawag nila, 24 oras na liwanag. Kaya kahit 2 a.m. ay magagawa pa rin mag-hiking. Kakaunti lang ang tao dito, mga 300 lang. Pero ang buhay nila, simple at konektado sa dagat. Sa umaga, amoy tuyong isda sa hangin. At sa gabi naman, tahimik lang at huni ng hangin sa pagitan ng mga bundok. Sinasabi nila, kung gusto mong makita kung ano itsura ng paraiso sa mundo, ay pumunta ka sa Reyne. Kasi minsan, ang ganda hindi ingay. Minsan, tahimik lang ito pero hinding-hindi mo makakalimutan. Ushguli, Georgia. Sa pinakadulo ng Europe, sa paanan ng Mount Shkara, may isang village na mas matanda pa sa maraming bansa. Welcome sa Ushguli, ang pinakamataas na permanenteng tinirahan sa buong Europe. Nasa 2,100 meters siya sa taas ng bundok. Kaya pag taglamig, nililibing ang lugar ng snow at nagiging isolated sa mundo. 9 months na walang labasan, pero kahit ganon, 200 katao pa rin ang pinipiling tumira dito buong taon. Pagyapak pa lang dito, ay babalik ang isip mo sa Middle Ages. Bato lahat ng bahay at yung mga matataas na stone towers nila ay 800 years old na. Ginawa ito dati para sa depensa at para bantayan ang kalaban. Ngayon, sila naman mismo ang nagbabantay ng kwento ng Spanetti. Walang traffic dito, walang ingay ng syudad. Puro tunog lang ng ilog, alingaw-ngaw ng bundok at amoy ng kahoy na sinusunog sa mga bahay. Ang buhay simple lang. Magtanim, mag-alaga ng hayop, at maghintay na matunaw ang snow. Sinasabi ng mga tao dito, hindi sila nakatira sa gilid ng mundo. Dahil sila yung pinakasentro kasi sila yung huling nakakaalala kung paano mabuhay ng mabagal at totoo. Monemvasia, Greece. May malaking bato sa gitna ng dagat at sa ibabaw ay may buong bayan na nakatago for almost 13,000 years. Noong 6th century, ang mga taong tumakas ay dito nagtago sa mga mananalakay. Isang bato lang, 300 meters ang taas na hiwalay sa mainland nung lumindol. Sa isang makitid na tulay ay makakatawid na sila papunta dito, kaya perfect siya maging fortress. Daan-daang taon ang dumaan, walang nakapasok na kaaway at sasabihin mo talagang safe. Pagpasok mo sa gate, magbabago lahat. Nawawala yung modernong mundo. Kapalit ng mga bato, narrow na alleys, at mga bahay na niyakap mismo yung cliff. Walang kotse, walang ingay, puro yapak lang sa cobblestone at amoy ng dagat na tumatama sa pader. Sa taas ng bato, yung lumang bayan na ngayon ay puro ruins na lang. Pero pag tumayo dito, ay buong Aegean Sea ang makikita. Yung view na binabantayan ng mga sundalo centuries ago, paggabi ay nagliliwanag din. Dilaw yung ilaw ng mga bahay, tapos itim yung dagat sa paligid. Parang barkong lumulutang na hindi gumagalaw. Kaya ang Monemvasia, hindi lang siya magandang lugar sa Greece. Paalala siya na minsan, yung pinaka-safe na lugar ay yung lugar na kayang tumayo mag-isa sa gitna ng unos. Nueva Venecia, Colombia. May bayan sa Colombia na hindi maaabot ng kotse, tricycle o kahit motor. Dahil ang kalsada nila ay tubig. Meet the Nueva Venecia, ang Venice ng Colombia na lumulutang sa gitna ng Ciénaga Grande de Santa Marta. Lahat dito gawa sa kahoy at nakatukod sa ilog. Bahay, eskwelahan, tindahan, pati basketball court tulad din ng Compagnie. Pag lumabas ng bahay, bangka agad ang sasalubong. Dahil ito na yung taxi, yung tricycle, yung daan mo papunta kahit saan. Nagsimula lang ito sa mga mangingisda noong 1700s. At ngayon ay 600 plus bahay na at libu-libong tao ang tumatawag dito na home. Umaga dito, amoy ng isda at kape. Tanghali, tahimik lang habang dumadaan yung mga bangka. Sa gabi naman ay dilim at tunog lang ng tubig na humahampas sa ilalim ng sahig. Hindi siya glamorous gaya ng Venice sa Italy, pero may sarili itong ganda. Totoo at buhay na buhay sa lugar na ito dahil natutunan ng mga tao na kahit hindi na nila kailangan ng lupa para makatayo. Minsan, sapat na ang paniniwala at tabla para mamuhay ng normal. Nueva Venecia, bayan na pinatunayan na kahit lumulutang ka, pwede ka pa rin mag-ugat. Huacachina, Peru. Sa gitna ng pinakatuyong disyerto sa South America, may biglang bubungad na oasis.
Parang mirage, pero totoo. Heto ang lugar na Huacachina, ang Oasis of the Americas. Palibot ito ng bundok ng buhangin na kasing taas ng 30-story building. Tapos sa gitna, may maliit na lagon na emerald green. Nakaikot dun yung mga palmera at bahay na parang hindi dapat nandun. Ayon sa alamat, isang prinsesa ang umiiyak dito dahil sa pag-ibig. At ang luha niya ang naging lagon, tapos yung belo niya naging mga buhangin sa paligid. Pero science says, underground spring daw ang bumubuhay dito for centuries. Pag-araw, puro sandboarding at dune buggy. Sigaw ng mga turista habang bumabagsak sila sa buhangin ng 40 Maurampa. Pag sunset, lahat tumatahimik. Umaakya 5 sila sa pinakamataas na dune, tapos manonood habang naggo-gold yung disyerto at nagre-reflect yung langit sa tubig. At sa gabi dito, iba ang langit. Walang ilaw ng syudad, walang polusyon, puro bituin lang. Parang baliktad yung disyerto, buhangin sa baba at bituin sa taas. Isa pa 300 katao lang ang nakatira dito permanently, pero bawat isa sa kanila bantay ng isang himala sa gitna ng walang-wala. Longyear Bayan, Norway. May lugar sa mundo na kung saan illegal mamatay. Welcome sa Longyear Bayan, ang pinaka-northern na bayan na tinitirhan ng mga tao. Nasa Svalbard ito, may 1,300 kilometer lang ang layo mula sa North Pole. Kaya dito, 2 beses lang sumisikat ang araw sa isang taon. Sa winter polar night, 4 na buwan na dilim lang. Sa summer naman, midnight sun, 24 oras na liwanag, hindi ka makakatulog kung walang kurtina. Lahat ng bahay dito nakatayo sa stilts. Hindi dahil sa baha, kundi dahil sa permafrost. Pag natunaw yung yelo sa ilalim, lulubog buong bayan. Kaya pati mga patay, inilipat na sa ibang lugar. Bawal mabulok dito kasi hindi na de-decompose sa lamig. Kaya bawal din manganak. Kung manganganak ka, dapat lumipad ka agad sa mainland Norway. Pero kahit ganun kalupit ang lugar, 2,400 katao pa rin ang nakatira dito. Minero, scientists at adventurers. Sa umaga dito, amoy ng snow at diesel. At sa gabi, pag swerte ka, northern lights na sumasayaw sa taas ng bundok. Lahat ng tao dito may dalang rifle paglalabas. Bakit? Kasi mas marami pa yung polar bear kesa sa tao sa labas ng bayan. 300 tao lang sila at 3,000 polar bear ang nasa paligid. Kaya ang Longyear Bien, hindi lang siya bayan sa dulo ng mundo. Patunay siya na kaya ng tao tumira kahit sa lugar na ayaw sa tao. Iruya, Argentina. May bayan sa Argentina na parang hindi pa rin napasok ng modernong mundo. Nakadikit siya sa gilid ng bundok, 2,780 meters ang taas. Meet the Iruya, Argentina, ang bayan na parang nakasabit sa ulap. Pagbaba ng bus, wala kang maririnig kundi hangin at tunog ng ilog. Puro cobblestone na daan, bahay na kulay puti at putik, at bundok na kulay kalawang sa paligid. Nasa gitna siya ng Andes. At para makarating ka dito, 3 oras kang dadaan sa bangin na walang guardrail. Kaya dati, ay ilang beses lang sa isang linggo na may bus papunta dito. Ngayon, nandun pa rin yung feeling na pinili mong pumunta sa dulo ng mundo. Ang mga tao dito, simple lang ang buhay. Nagtatanim, naghahabi, at nag-aalaga ng llama. Pero yung ngiti nila, parang mas mayaman pa sa kahit sinong nasa syudad. Kasi dito, ang oras ay mabagal. Minsan walang signal, pero mas malinaw yung pakiramdam mo. Pag sunset, nagiging ginto yung bundok sa likod ng bayan. Tapos pag gabi, malamig na malamig at puro bituin. Parang mas malapit ka sa langit kesa sa ibang tao. Kaya ang Iruya, hindi lang siya magandang view sa Argentina. Paalala siya na meron pa palang lugar kung saan ang tao, bundok at langit ay magkakapit bahay lang. So, yan lang muna ang mga video natin sa ngayon. Ikaw, alin sa mga lugar na ito ang nagustuhan mo? Kaya comment ka lang sa ibaba ng channel na ito at pag-usapan na yan.